Ano yung talagang mangyayari po sa mga batang mahuhuli ninyo? Since po yung ating mga yung ordinansa po natin regarding po sa curfew para sa mga minors, meron po tayong kasamang mga barangay, meron din po tayong representative po doon sa mga yung ating local na MSWD or yung ano natin mga nag-handle doon sa ating mga minors. Hindi naman po natin sila aarestuhin. Oo. Sila po ay yung term nga po nila sabi nila is mababagan siya. Sila po ay dadalhin either po sa barangay or sa police station at doon po sila kailangang sunduin ng kanilang mga magulang or ng guardians. At kung sakali man po na nakita po talaga na recidivist na talaga itong mga minors natin na ito, ang parurusahan po, hindi naman po parusa talaga. Oo. Ang magkakaroon po ng penalty ay yung kanilang mga guardians or yung mga parents po. Sila po ang magko-community service or sila po yung magbibigay po ng kaukulang multa para po doon sa doon sa naging violation ng mga minors. Kasi alam naman po natin na minor po yan, so ang responsibilidad po talaga ay nandun pa rin po sa kanilang mga magulang or mga guardians. So may multa na po yung mga guardians, yung mga adult po, kumbaga. Sila Yes ang po, multahin. sila po ang mananagot para po dun sa kanilang mga minors or yung mga cargo po Mga nilang mga alaga anak. nila. Oo, Sabi ko nga, Police Major, sabi ko, nako, narinig ko na ito dati, parang Ninas Kugon po tayo, no? Ngayon, ayan, police visibility, tapos maghuhuli, tapos after a while, it will die down until, again, siguro, iba na naman ang makakaisip na buhayin natin ulit. Paano ba yung sustainability po nito para po hindi po kayo nasasabihan ako, Ninas Kugon, nagpapakitang gilas lang yung mga pulis ngayon dahil nga may krisis para hindi na malihis, di ba? Yung mga problema. Dito naman, sige, huliin na natin itong mga geng-geng, itong mga rugby boys, itong mga mama na topless, naglalakad sa kalye. Ano pong sagot niyo po dyan, Police Major po? Para po sa mga nagsasabi na mga medyo negative po yung kanilang tingin dito sa ating pag-i-implement ng local ordinances, uulitin ko po, hindi po ito bago. Katunayan po last week po, meron po tayong 77,315 po na violators ng ating mga local ordinances. So hindi po ito bago lang natin ini-implement. Dati na po nating ini-implement, yun nga lang po sa ngayon po bilang tugon po sa panawagan ng ating SILG at ng ating Pangulo is mas paiigtingin po natin kung dati po ay may mga pakiusap pa, meron pa tayong pinagbibigyan dahil nga po sinasabi natin na ayaw natin na magkaroon sila ng hindi magandang tingin sa ating mga pulis or sa ating mga barangay kasi alam po natin na marami pong sumasama ang loob. Kung halimbawang nagvi-video okay sila ay bigla silang sasawayin, pipigilan sila sa kanilang mga piyesta. So ngayon po kailangan po nating ilagay na po ang lahat sa legal. Kung magpipiesta po kayo at lalampas po ng alas 10 ang pag-iingay, kailangan nyo pong kumuha ng permit, kailangan pong mayroon pong responsableng tao na mananagot po kung sakali man na hindi lang kantahan na mangyari dyan. May magkagulo po dyan dahil sa hindi napagbigyan sa mic, kailangan pong may managot po.